high five your neighbor, high five, sabihin mo, kapatid, salamat at nakarating ka. Ayan, yung visited. Sige po, yung visited. At sa ating po mga first timer, meron ba tayong first timer? Taas ako mga first timer. Salamat po for coming. Thank you po for coming. And alam niyo po ba, kaya kayo binigyan ni Lord ng malaking place. Alam niyo kung bakit? Sabihin sa akin, Tyrell, bakit? Kasi po, marami pa kayong iimbitahan na kaluluwa sa lugar na ito. Amen? At yan po yung lagi natin sinasabi. Magandang problema yung naghahanap ka ng malaking lugar kasi that's a good problem. Kasi hindi na kayo kasya doon sa isa, bibigyan kayo na mas malaki. Binigyan kayo na mas malaki, dadami ang responsibilidad nyo ngayon. You need to win souls for God's glory. Amen? Marami pang dadaling kaluluwa, kasya pa si Kwenta rito. Lagyan nyo ng puting chair to, kasya pa si Kwenta dyan. So, ang dami nyo pang gagawin. Sabi mo sa katabi mo, ang dami pa natin gagawin. Amen? Thanks so. Sa karya ng Diyos, walang tamad. Amen? Sa langit na lang tayo magpahinga. Sa langit na lang. Amen? Okay. So, let's start the message for tonight. Yung message ni Lord. Of course, most of you knows that we are ministering from the series that we started from the book of Galatians, right? Tandaan niyo po? So tonight, part 3 na po tayo ng series na tinawag nating Lord, Fruits pa More. Natandaan niyo yan? So sabihin niyo nga, again, look at the sky and say, Lord, Fruits pa More. Come on, 1, 2, 3, go! Lord, Fruits pa More! You make conviction, isa pa, go! Lord, Fruits pa More! Amen. And I would like to say that again, para po sa mga kapatid na wala rito, no? Yung hindi nila narinig yung part 1 and part 2, let me try to give you a quick review of where we are and what we are doing. We are in the series from the book of Galatians 5, 22 to 23. And here in this chapter, sumulat po si Apostle Paul sa number of churches sa Galatia. At kung babasahin po natin chapter 5 from verse 16 to 21, si Paul po nangusap sa mga taga-Galatia about the works of flesh. Sabi nyo nga, flesh. That if you will allow your flesh to take control of your life, madali mo lang sisirain ang buhay mo. Sinabi ko po sa inyo ito 2 weeks ago. Nasa Panginoon ka na, nasa church ka na, if you still allow your flesh to control of your life at hindi yung Spirit ni Lord, madali lang po tayo mapapahamak. Amen? At kaya nga po, life transformation na kailangan natin. Amen? Now, the reason why nasasabi ko ito is because sometimes, meron pa rin mga Kristiyano na matagal na sa church, pero po, outside the church, ang ginagawa pa rin nila, yung fleshly thing pa rin. Fleshly things pa rin. Pag nasa loob sila ng church, nakasama nila sa cell group, okay sila. But, inilalagay nila sa puso't isipan nila na when they're outside the ministry, outside the church, yung flesh pa rin ang binibigyan nila ng chance na gumana sa buhay nila. Amen? Hindi ko po nilalahat, pero po, kaya natin ito pinag-uusapan because if you are in that position, dapat po meron ng pagbabago nangyayari sa buhay natin. Sabi nung video kanina, nung pinapanood ko yung video natin, no po, yung ako po nag-reselta, sabi natin, ang Panginoon hindi po interesado sa yaman mo. Hindi siya interesado sa bahay lupa mo, sa pera mo sa bangko. He's not interested in that. Because when you want to go to heaven one day, ang gusto niya, yung ikaw yung taong maging ikaw. So, character transformation. Kaya nga, sabi niya, born again experience. Gusto niya, pag pumasok ka sa kaharian ng langit, halimbawa, ito yung kaharian, bago ka pumasok dyan, ikaw yung tao na gusto niyang maging ikaw. So, yung kayamanan mo, whatever is that, hindi niyo po madadala when you die. That's the truth. That's the reality. Hindi mo madadala ang anumang meron ka sa lupa. At the purpose of church, kaya tayo meron church, is para po magkaroon ng life transformation tayong lahat. Can I hear an amen? So, hindi po tayo perfect. Even si Pastor Jomar, myself, si Pastor Marisa, hindi po kami perfect na tao. Lahat tayo, wala pong perfect na tao. Kaya nga tayo nasa church, we want to hear the Word of God, we want to see kung ano yung gagawin ng Diyos sa buhay natin. Amen. Nandiyan po ba kayo? So, Apostle Paul lists those things from chapter 5, 16 to 21. Ito yung sabi niya. Pakibasa nga po, please. Meron ba tayo reader?
Pakibasa po, pakibasa. Para po makainom lang ako ng water. Sige na, pakibasa po. Galatians 5:16-18. I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Amen. So sabi ni Paul sa mga taga-Galatia, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Ang sa Kristyano po, kapag ikaw nasa church na, kahit na gaano pa karami ang attendance mo sa church, kahit na gaano ka pa ka-active sa church, if outside the ministry, you're still walking in your flesh, no po? And not the Spirit, ang sabi rito, you will fulfill the lust of the flesh. So, importante po ito pinag-uusapan natin dito, kaya po may series tayo. And then the next verse, pakibasa ka na. Now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies, envy, murders, drunkenness, revelries, and the like, of which I tell you beforehand, just as I also told you in time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Okay, so listen to me carefully. Lahat po tayo, hindi tayo makakawala dito. Tama? Tama po ba? Lahat tayo pasok dyan. Amen? Kaya nga nasa church ka, para yung mga yan, unti-unting mawala sa'yo. Tama? Magkaroon ka ng tunay na pagbabago. Now, ang sabi po dito sa last part, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Amen? Narinig niyo po? So, sinasabi niyo po sa mga taga-Galatia na lahat talaga ng tao, all of us has evil desires. And we cannot ignore them. So, dapat po, kapag nasa church ka na, we must deal with them decisively. Dapat po, dinidil mo na yan unti-unti. Meaning, we need to crucify them. Amen? We need to crucify them. Tama po? Hindi po madali, but we must. At sabi po dyan, yung sexual immorality, adultery, murderers, sorcery, and the like, ito po yung mga obvious na kasalanan. Pero meron ding mga hindi obvious na kasalanan. Ano yun? Ang sabi rito, yung kagaya ng hatred, selfish ambition, envy, jealousies. Tama? Yan po yung mga kasalanan na hindi obvious. Akala mo lang parang hindi kasalanan. Yung pagka-selfish mo, parang tingin mo hindi kasalanan. Kasalanan po. Tama? Hindi masyadong obvious, pero lahat nga tayo merong ganyan. So, sinasabi niyo po sa atin, lahat po yan is work of the flesh. Ito yung pinag-uusapan natin. Tama? Sabi mo sa katabi mo, I know that your flesh is nasty. Sabi mo sa kanya. Parang walang dating. Yung may conviction naman, yung may conviction. Sabi mo, alam ko na ang flesh mo is nasty. Sabi mo. Kaya nga kailangan nating maborn again. Amen? Kaya nga yun ang requirement si Lord. Tama? Sa John 3:1-7. Basahin niyo po yun. Si Jesus mismo nagsabi. Now, from verses 16 to 21, ito po yung nangyari. Ito yung sinasabi niya. Pagdating ng verses 22, ito po yung ating main verse. Again, ang sabi po dito, but the fruit of the Spirit is love. Tapos na tayo dyan. Joy. Tapos na rin tayo dyan. Peace. Dito tayo ngayon. Long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such, there is no law. So, sabi ko sa inyo, isa-isay natin yan. Series number 3 na tayo. No po? At yung po yung sinasabi ko na dapat po, ito yung fruit na nakikita sa'yo. Kung ikaw matagal na sa church, meron ka relationship kay Lord, dapat po, unti-unti na nakikita yan sa'yo. Meron ng ebidensya sa buhay mo. Tama? Na kahit hindi ka magsalita, nakikita nila pastor na yan yung evidence
na meron kang fruit of the Spirit. Tama? At alam niyo po ba, yung mga bagay na yan, hindi natin kakayanin kung hindi sa galaw ng banal na Espiritu. Kung ikaw lang, hindi mo kakayanin. Tama? So from series 1, I discussed to you about love. Tama? At pinakita sa atin ni Lord from 1 John 4:20 and Luke 6:27-25 ang mga practical na example na andun lahat. How to have that kind of agape love na tinuturo sa atin ni Lord. And listen to me, I just want to make it clear to all of you mga anak. In the Bible, agape love is often described as characteristic of God. Yung agape kind of love, yung walang tinitingnang kapalit. Yun yung love na pinag-usapan natin. Hindi yung love na may hinihingi kang kapalit. Natandaan niyo po yun? Ang agape kind of love, yung love na sinasabi ni Lord dito, yung mahal kita, pero wala akong hinihintay na kapalit sa'yo. Kagaya ni Lord, nung minahal tayo. Minahal niya tayo kahit sino ka pa. Hindi niya tiningnan kung anong klaseng tao ka. Hindi niya tiningnan ang background mo. Basta sinabi niya lang, mahal ka niya, magpapakrucify ako sa cross just for you. Amen? So, while God is the ultimate source of agape love, tayo po mga Christians believe that through the Holy Spirit, saka lang natin mararanasan yung agape kind of love. Without the works of the Spirit, kung flesh yung umiiral sa'yo, hindi po yun yung love na pinag-uusapan natin. Kaya nga, fruit of the Spirit. Amen? Kaya nga po dapat natin ito matutuhan. So again, I gave the illustration that day na tayo mga lalaki, kung tayo may asawa na, sasabihin natin sa asawa natin, I provide all your needs. Nagtatrabaho ko para sa iyo. Ang mga bata, pinag-aaral ko. Kaya kailangan pag uwi ko, may pagkain ako maayos. Yung mga anak ko, pag nakapagtapos ng pag-aaral yan, kailangan pag may edad na ako, kayo naman ang susuporta sa akin. Hindi po yun yung love na sinasabi ng Panginoon. Kasi you love someone, you love them without anything in return. That's the kind of love na sinasabi natin. So kung mahal mo ang asawa mo, mahalin mo, huwag kang umasa. Ngayon, kung bibigyan ka niya ng pagsisilbihan ka niya, because nakikita niya na mahal mo siya. Hindi magsisilbi ang asawa mo sa iyo, wala nakikita pagmamahal, believe me. Tama? So hindi mo aasahan yon, hayaan mo siyang gumawa nun. We are not waiting. We are not anticipating. We are expecting something in return. No. That's not the kind of love na pinag-uusapan natin. Amen? So, kailangan ka pagsilbihan ng asawa mo at asikusihin ka? That's not the kind of love na pinag-uusapan natin. Amen? Are you with me? Because here in this series, I realized that love under the leading of the Spirit is giving that kind of love without looking for something to get back in return. Yung po yung love na pinag-usapan natin. Amen? May kausap po ba ako rito? And so dapat, after nyo narinig yun noong October yung tinuro ko, dapat ngayon natututunan mo na yung unti-unti. Amen? 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 Yung mga taong hindi ka mahal-mahal, mamahalin mo. Yung kung nasa opisina ka, nagtatrabaho ka, naka-upi ako sa computer mo maghapon, meron naglilinis ng table mo, meron kumukuha ng basura mo, may nagtitimpla ng coffee mo, kahit hindi sila kamahal-mahal, you need to love them. Amen? At example ko, sumasakay ka ng bus somewhere, ang init-init, may nakataas ang kilikili, wala tayong magawa. Mag-taxi ka kung gusto mo. Tama? Amen. Nandiyan po ba tayo? So, we need the Spirit of God. We need the Spirit of God to help us love people unconditionally. Hindi mo kakayanin ko ikaw lang. Kahit yung pagtrato sa ibang tao. Amen? Kahit yung mga taong hate na hate ka. Yung mga taong doing nasty thing behind you. Talking behind you. Yun po isang mahirap sa isang Kristiyano. May mga tao nang nagsasalita ng negative behind you. Ang sabi ni Lord, bless them, pray for them. Amen? Ganun po. So kung paano ka minahal ng Diyos, ganun mo rin mamahalin yung ibang tao. Dahil sa totoo lang, hindi naman tayo kamahal-mahal. Sino niniwala ro? Say amen. Tama? Lahat tayo hindi po karapat-dapat sa presensya ng Diyos. Hindi niya tayo tinignan. So anong gagawin mo? Wala tayong choice. You gotta love people back, whoever they are. At hindi po madali yon. Kapag ikaw dumating na sa ganong punto ng buhay mo,
Yung kahit na may lumoloko sa'yo, kahit na may tumatarantado sa'yo, sorry for my word, kahit na may taong negative ang tingin sa'yo, pinagchichismisan ka, pero in your heart, mahal mo pa rin sila, then nandoon ka na. Nandoon ka na sa sinasabi ni Lord na fruit of the Spirit, na love, di ba? So that's the first fruit, no? The fruit of the Spirit of love. Now, somebody say joy. Ito yung sinare ko sa inyo 2 weeks ago. Ano? Which is, ang sabi ko sa inyo, joy is a calm delight. Cheerfulness. Ibig sabihin, you are cheerful. Amen? But not driven by external circumstances. Natandaan niyo yan? Iba ang joy at iba ang happenings. Happy. Iba ang joy at iba ang happy. And as I mentioned that day, in a deep, abiding inner rejoicing. In other words, you are rejoicing from inside. Hindi mo kailangan makita ng external evidence para lang maging happy ka. Yung joy nang gagaling from inside. Tama? Amen? At sinabi ko rin sa inyo lahat, during that time, what is the difference between them? Ang happiness is merong external result. Merong external circumstances. Natanggap ko sa trabaho, na-promote ka, tama? Yung pinagpe-pray mo, sinagot ng Lord, tama? Nakita mo, nakakuha ka ng lisensya, nakabili ka ng kotse, you are so happy. That's external circumstances. Ang joy po, kahit na marami kang problema, kahit na walang resultang panlabas, meron kang joy sa puso mo. Yun po yung pinag-uusapan natin joy dito. Whatever you got, externally, you become happy. That's happiness. But joy, on the other hand, kagaya na sinabi ko sa inyo, is generated and not determined by external circumstances. Naalala niyo po yung sinabi ko sa inyo kung marunong ka magluto ng ng pagkain yun? Ha? Yes, natatandaan niyo ha? Di ba yung bacon, kahit na walang mantika, ilagay mo sa kawali, uminit yung kawali, magpo-produce sa sariling mantika, tama? Same with joy. Kahit na nasa mainit ka sitwasyon, kahit na meron ka pinagdadaanan sa buhay mo, you still have the joy in you because eternally, yun po yung lumalabas kusa galing sa loob. Hindi mo kailangan ng external circumstances para lang magkaroon ka ng joy. Hindi po. Kahit na walang nangyayaring maganda, may joy ka sa puso mo. Tama po ba? Amen? Kaya nga po sabi ko, during that time, John 15:11, as my first point of view, that Christ wants us to have the joy that remains. Ang gusto ng Panginoon sa buhay natin, sa verse na yan, magkaroon ka ng joy na remain. Meaning, whatever circumstances, whatever situation sa buhay mo, may joy ka. Hindi nawawala. Why? Because of the works of the Spirit inside of you. Hello? Are you following me? Okay? Yung po yung sinasabi natin, hindi pansamantala, dapat consistent. At binigyan ko po kayo ng illustration about sa bacon nga, yung sinabi ko. Tama po ba? Now, I also shared from Hebrews 12 and mentioned to you that Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that set before Him, enjoyed the cross. Tama? So sabi ko sa inyo 2 weeks ago, joy empowers you to endure problems in life. Nakita natin yon, ang Panginoon dumaan sa sobrang pagsubok. Kasi alam niya in the end, aakit sa langit, uupo siya sa kanang trono ng Panginoon. Now, sa atin po sa buhay natin, ito ulitin ko ulit, look at me everybody, listen to me carefully. Kapag ikaw dumadaan sa sobrang pagsubok, magpakasaya ka. Ibig sabihin nun, you are on your way to your destiny. Amen? Wala po ako nakita sa Bible na karakter sa Biblia na ginamit ng Diyos hindi dumaan sa sobrang pagsubok. Marami po tayong pinagpe-pray this 2026. At dito sa Alain, sinagot na ni Lord. Meron na kang bagong venue. Kasama po sa prayer namin yan. At alam niyo po ba, sabi ko pa sa Jomar, pagpasok pa lang ng 2026, sunod-sunod po ang trial sa buhay ko. Kasi ang dami namin pinagpe-pray for Abu Dhabi, LRC Alain, UAE, kasama kayo. Nagpe-pray po tayo for permit, na makakuha tayo ng permit. At kapag lumabas yun, in Jesus' name, I declare that in Jesus' name, wala na sisitasay dito. Wala na. Lilipat kami sa hotel. Hahanap kami ng mas magandang pwesto. Pero kailangan mo munang dumanas ng so much trial, so much testing, because there is no testimony if there is no testing. Kaya kung dumadaan ka na so much issue sa buhay mo, tandaan mo, magpasalamat ka sa Diyos because you are on your way to your destiny.
Hindi ba pwedeng very smooth ang lahat bago sasabihin mong ginagamit ka ni Lord? Ngayon, very smooth. Pero darating yung time na dadaan ka sa so much trials at pagsubok. Hindi ko kayo tinatakot mga kapatid. Mga anak, kasi sabi ko sa inyo is dapat alam mo na yan dahil narinig mo na. Dahil sinabi ko na sa inyo. Kasi po sometimes, dahil hindi nila naririnig, pag dumaan sila ng pagsubok, di sila bumabalik. Grabe, sumama lang ako sa LRCLA, dami ko ng trial, ayoko na, hindi ako babalik dyan. Hindi po, part po yun. Part po ng trials natin yan. No po? So, ang sabi ko sa inyo, joy empowers you to endure troubles in life. So, kung meron kang joy sa puso mo, at hindi ka nakaasa sa external circumstances, kahit na anong problema tumama sa iyo, yung joy nandoon. Hindi nawawala yun. Amen? Are you listening to me? Amen? Kasi po mga anak, sasabihin ko sa inyo, kapag yung joy ang nawala at happenings lang meron ka, yung happy lang, kailangan mo ng external circumstances, which is not, hindi yon ang pinag-uusapan natin. Iba po yung pinag-uusapan natin. Then my last point to you, during that day, the joy of the Lord is my strength. Right? Yung sabi ko sa inyo. Bakit? Kasi po, kapag ang Panginoon nakikita ka na ikaw is nakakagawa ng kasalanan, sinasadya mo na hindi. Pero meron ka repentant heart. Panginoon, patawarin niyo po ako sa mga kasalanan na nagawa ko. Alam ko, Panginoon, nagkakasala ako araw-araw. Patawarin niyo po ako, Lord, sa mga nasabi ko, naisip ko. Then ang Panginoon natutuwa. Amen? Kagaya ng mga Israelites na sinabi ko sa inyo sa Nehemiah 8:10. Nung ang Israelites napansin nila na sila'y lumalayo sa Diyos at nagrepent sila, ikinatuwa ng Diyos yon. At tayo po, na tinawag na anak ng Diyos. Amen? Amen? Anak po tayo ng Diyos? Kapag ikaw natutong magrepent, hindi ka nagmamagaling sa Diyos. You humble yourselves. Amen? Then, the joy of the Lord is your strength. Natutuwa po ang Diyos sa atin. Amen? Natutuwa tayo. Natutuwa ang Diyos kapag meron po tayong repentant heart. Amen? 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 Narinig niyo po ba? Amen? Because meron ka relationship kay Lord, kailangan natin ng communication with Him regularly at wag po kayong hihingi sa Diyos nang hindi ka humihingi ng tawad muna sa lahat na kasalanan natin nagawa. Amen? Can I hear an amen? Palakpakan na natin si Lord. Come on, yung malakas na malakas. Palakpakan Lord. Now, ang sabi po kanya sa scriptures is peace ang ating pag-uusapan. Ito na po tayo. Peace. Series number 3 na po tayo. Sabi mo nga, peace. Sabi mo sa katabi mo, peace. Now, there are 3 things that people want in their life. 3 bagay lang po ang gusto ng lahat ng tao sa mundo. Ang una po is love, joy, and peace. Amen? Sino tatanggi sa love, joy, and peace? Wala pong tatanggi ron. At kaya po yan yung first 3 na sinabi ng Galatians 5:22. Love, joy, and peace. Wala pong taong tatanggi dyan. Lahat ng tao gusto may love, may joy, may peace. Tama? Amen? Sadly, maraming tao na nasa Panginoon na, weekly naman nasa church, umaatin naman ng church, umaatin naman ng cell group, but still, they're chasing after stuff and all those material things sa buhay nila. Ang focus pa rin nila, material thing. Mga anak, kapag nasa church ka na, kapag may established relationship ka na sa Panginoon, tatandaan niyo palagi, hindi na material thing ang focus mo. Ang focus mo is seek first the kingdom of God. At ang sabi ron, and all those things will be added unto you. So, ang iyong purpose na seek first the kingdom of God and His righteousness. Para yung lahat ng material things na gusto mo, darating sa iyo yun. Tama? According to His will and purpose. Tama? According to His timing. Pero kung ikaw na andito na sa church, pero ang purpose mo pa rin yung material things, at yun ang gusto mong makuha sa buhay mo, nagkakamali ka na. Nagkakamali ka. Amen? Darating yung lahat ng yan kung unahin mo si Lord. Kitang-kita niya sa buhay ng mga pastor niyo. Amen? And you still, kasi po sometimes, you still want fancy clothes. You still want things that is without anything to anyone. Gusto mo yung naiiba ka. Hindi na po ganun ang purpose natin. Ang purpose natin, bigyan ng papuri si Lord sa buhay natin. Tama? Kapag ang isa pong tao, listen to me, dumaan sa mga bigat na issue sa buhay, then you will understand na ang kailangan mo lang sa buhay na to, peace. Amen?
Kapag marami kang pinagdadaan ng problema, wala kang trabaho, may pamilya ka sa Pilipinas, kailangan ng pera, may sakit ang anak mo, may sakit ang nanay mo, itinakbo sa ospital ang asawa mo, tapos wala kang trabaho dito, isa na lang ang hilingin mo kay Lord, peace. Dahil for sure, hindi ka makakatulog doon. Kaya po importante yung peace, tama? Amen po ba? So, yung love, joy, and peace sa buhay natin, importante. Ito pong first three na to. Amen? Dahil kung ang focus mo sa buhay na to, hindi yung mga bagay na merong sense, no po, ito pong fruit of the Spirit, then, lalaki ka sa church na walang kakwenta-kwenta ang paniniwala mo. Kapag hindi nakita sa ito, why? Because yung flesh pa rin ang umiiral sa atin. Tama po ba? Amen. Narinig niyo po ba ako? You need the Spirit of God dahil siya lang ang makakatulong sa iyo pagdating ng araw. Hindi yung material stuff na meron ka. Darating yan. Unahin mo si Lord. Kanina, yung testimony ni Brother Jerome. Tama? Inuuna niya ang Panginoon kaya may dumating siyang ganon. Lahat ng kasama niya, graduate siya, hindi. Hindi naman tumitingin si Lord sa graduate. Tumitingin siya sa puso. Amen? Tama? Hindi niya titignan yung qualification mo. By the way, God is not looking for a qualified person, but He qualified the call. Tama po ba? Are you with me? Come on, palakpakan niyo si Lord, please. Now, maraming tao, as I said, gusto yung love, joy, and peace. At alam niyo po ba, sa inyong lahat, available yan? Available na love, joy, and peace sa ating lahat. Ang problema lang, pinapractice mo ba yung dapat meron ka? Tama? The God that we serve makes them available for each and every one of us. Yung pinapangarap ng iba na love, yung joy sa peace, na gusto ng ibang tao, ikaw meron ka na noon. Alam mo ba yun? Because the God that we serve in this church, make it available for each and every one of us. Dapat alam niya. Now, kung magtatanong kayo, Tyreb, what is the meaning of peace? Sino mga Bisaya rito? Taas ang kamay. Alam niyo po, yung peace kasi maraming meaning. Una, sabi mo, ay, grabe yung mukha mo, ang kinis, walang pimple. Grabe yung peace mo. Ang kinis ng peace. Amen? Tama? Pangalawa, di ba sa subdivision ka nakatira? Oo, sa loob ng subdivision. Anong peace ka roon? Peace 1, peace 2, peace 3. Tapos pangatlo, pupunta ka ng fish market. Ano kayang peace ang available dyan? Galunggong. Amen? I love Bisaya. Because ang ating main church na doon. Amen? So joke lang yon, okay? So when you say peace, ito po yung meaning ng peace. Di ba? Kidding aside, ito po yung meaning. It means to be joined to prosperity, rest, quietness, and contentment. So ano ibig sabihin dyan? It means may peace ang buhay ko dahil connected ako sa prosperity. And prosperity doesn't talk about money only. Tama? Kung may pera ka, binibigyan ka ni Lord ng pagpapala, well, thank you, Lord. Use it for your glory. Amen? Kung meron ka nun. Meaning, walang may sakit sa pamilya, nagpo-prosper ang health mo. Amen po ba? Amen? Hindi ganun kalaki ang sweldo mo, pero walang nagkikahos. Tama? Walang nangihingi ng so much needs. Yung sweldo meron ka, more than enough na sa pangailangan mo. Tama? Walang nangangailangan ng so much. Hindi ka nangungutang, ikaw pa ang nagbibigay. Yun yung sinasabing prosperity. May peace ka sa sarili mo. In other words, maginhawa ang buhay mo. Bakit? Kasi meron kang peace na tinatawag. Are you with me? Rest. Ano yung sinasabing rest dyan? Ano yung sinasabing rest? Hindi ka nakakaramdam ng pagod kahit na nasa church ka palagi, kahit na madaling araw ka na umuwi, kahit na ang daming gawain, hindi ka napapagod. You have the rest in your life. Tama? Quietness. Hindi ka nakikimarites. Ilaw ka ng tahanan. Hindi ka street light. Sino mga street light dito? Taas ang kamay. Siyempre, walang aamin dyan. Amen? Liars, go to church. Tama?
Ano yung content, ano yung tinatawag na contentment? Contentment is, kontento ka sa lahat ng bagay. Hindi ka naiinggit. Yung ka-flatmate mo bumili ng bagong-bagong cellphone, may cellphone ka pa, okay lang. Dahil nakakatawag ka rin kahit ang model ng cellphone mo, Motorola. Okay lang yan. Nakakatawag din naman. Tama? Kahit na hindi latest, nakakatawag ka rin. Yun na importante. Kahit yung kotse ng kapatid mo, bagong-bago, ikaw luma-luma na, okay lang, makakarating din Abu Dhabi yan. So meron kang contentment. And those people who are content in their lives, those are the people with joy in their lives. Amen? Kaya tayo nawawalan ng joy kasi lahat na nakikita mo sa kapitbahay mo, sa opisina mo, sa ka-flatmate mo, gusto mo meron ka. Tama po ba? Mawala na lahat. Walang yung presensya ng Diyos sa buhay natin. Amen? Sige nga po, palakpakan niyo si Lord, please. So, sabi ko rito, when you have peace, you have no inner turmoil. Hindi ko mabasa kasi may gitara, no? So, yun po yung sinasabi ko rito. Yun pala. Okay, when you have peace, you have no inner turmoil. Meaning, wala kang misunderstanding sa kalooban mo. Hindi ka confused sa mga nangyayari sa buhay mo. Why? Because you have peace. Tama? Ano man ang mangyari sa buhay mo, in practical saying, wala kang complain sa buhay mo. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa kalakasan ko tuwing umaga. Whatever happened, I declare that no one can snatch me from the palm of your hand. Tama? Ganon tuwing umaga. Wala kang complain. Now, listen to me. Ang isang bagay na na-discover ko po, sa pagpapastor ko in 18 years, marami pong tao hindi makaget along with anybody. Tama? Kasama niya sa flat, hindi siya makaget along. Kasama niya sa trabaho, hindi siya makaget along. Kasama niya sa cell group, hindi siya makaget along. Alam niyo kung bakit? Suma total, no one like her or like him. Alam niyo kung bakit po? They cannot get along with anybody. Bakit? Because they cannot get along with themselves. Sa sarili mismo nila, wala silang kapayapaan, kaya ganon. At dapat tayo po may kapayapaan na galing sa Diyos. Tama, whatever happened, may kapayapaan ka. Ako po, kaliwat kanan, simula nung pumasok ang January 1, kaliwat kanan ang birada sa akin ng kalaban. Spiritual battle. I'm preparing a series na bibitawan ko po by February sa church, sa Abu Dhabi. Series about armor of God. Spiritual battle, kaya po ganito nangyayari sa akin. Alam ko na yan. Amen? 32 years po ako dito sa UAE. Ngayon ko lang naranasan magkaroon ng travel ban, magkaroon ng executive case sa judiciary. Dahil lang doon sa flat na iniwan namin. Which is wala man akong ginawang masama. 15 years ako sa flat na yun. Wala man akong ginawang masama. Wala man akong ginawa sa kanila. Pero kinasuhan ako. Anong case? Spiritual battle. Destruction. Alam ko na yan. Hindi ako papatay. Hindi ako sasabay dyan. Tama? Amen? Hindi tayo sasabay sa mga ganyan because we know that's the work of the enemy. Hindi ko kalaban yung may-ari ng flat. Ang kalaban ko yung enemy. They're trying to distract me because there are so many things na gagawin natin this year. Unang-una na yung paghahabol namin doon sa permit na kinukuha natin sa St. Andrew. Grabe po requirements, ang dami. So, mismo sarili nila, hindi nila magustuhan. Wala silang kapayapaan sa buhay nila. Kaya, they cannot get along with anyone. Amen? Nakuha niyo po ako? Makinig po kayo mabuti. Dahil para ma-realize natin kung bakit maraming tao at kung ano-ano ang ginagawa nila sa sarili nila, gumagastos ng malaking pera para lang magpaayos ng muka, magparitoke ng ilong, magpaayos ng... Hello? Maraming ganyan. Para lang magustuhan nila yung itsura nila. Kaya sila nagpaparitoke ng ilong kasi hindi nila gusto yung itsura nila. Yun ang totoo. Magpaparitoke ka ba ng ilong? Gusto mo yung itsura mo? Sagot. Di ba hindi? Ngayon, dahil hindi mo gusto yun, nakikita mo sa salamin, kaya ka nagpaparitoke. Wala kang katahimikan sa buhay mo, kapatid. Tandaan mo, you are created according to God's likeness and image. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo mabuti yung katabi mo.
Sa totoo lang, according to God's likeness and image yan. Dahil hindi naman yung mukha titingnan mo dyan, yung attitude, yung character. Tama? Amen? Tandaan nyo po, sa totoo lang, you can do whatever you want to do. But, it ain't gonna make you like you. Hindi mo pa rin magugustuhan sa sarili mo. Check this out. Sabi ko dito, you got to learn to like yourself. Just how God made you. Tama? Minahal ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos. May malaking plano ang Diyos sa'yo. Bakit yung sarili mo ay mamahalin? Bakit yung sarili mo hindi mo magustuhan? Tama? Amen. Come on, you read it. 1, 2, 3, go. Yes, come on, shout amen for that. And until you accept yourself by the way God made you, and how God shaped you, the way you are, until matanggap mo yon, until you can learn how to accept yourself, it will gonna be too hard for you to accept anybody else sa buhay mo. Hanggang di mo naugustuhan sa sarili mo, wala kang maugustuhan sa paligid mo. Tama? At nawawala ng katahimikan ng isang tao pag ganyan. Listen to me mga anak. Malaking parte ng pagkakaroon ng peace sa puso kapag gusto mo ang sarili mo. Kapag tumingin ka sa salamin, yung attached ka sa nakikita mo sa salamin, at sinasabi mo, Lord, thank you for this creation. Ikaw yun. Then magkakaroon ka ng peace sa buhay mo. Tandaan niyo po, you only get peace through your intimate relationship with Jesus. Without your intimate relationship with the Lord, hindi ka magkakaroon ng peace sa buhay mo. Amen? Are you listening? Hindi nyo ba nakita, magmula nung tayo natutong magtaas ng kamay, natuto tayo sumayaw, grabe, dahil nagsasayaw, laki ng stage nyo, praise the Lord. Natuto tayo sumayaw, natuto tayo magpapuri sa Panginoon, di ba gumagaan ang buhay natin? Why? Because you have that intimate relationship with Him. At next week po, kami po ay Come Alive. No po? Next week, yung parang ginagawa nyo ritong worship service. Alam nyo po, kaya ka nakakapagtaas ng kamay. I just want to say this. Sasabihin ko to sa next Friday doon. Kaya mo na itataas ang kamay mo. Kaya ka nakakapag-worship. Kaya ka nakakasayaw ng gano'n. Kaya ka nakakanta. Why? Because you trusted Him. Kasi kung hindi mo kilala ang Panginoon at hindi mo itrust ang Panginoon, hindi ka talaga magtataas ng kamay. Bakit ako magtataas ng kamay dyan? Hindi ko naman kilala yan. Kaya mo nagagawa yun because you trusted Him so much. Alam mo na may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Tama? Kaya tayo nakakalundag, kaya ka nakakapikit, grabe, kaya ka nakakakanta, nakakataas ka ng 2 kamay, umiiyak ka pa minsan. Why? Kasi kilala mo ang Diyos. Kung di ko kilala ang Diyos, bakit mo magtataas ng kamay? Kaya kapag first time ka sa church, hindi mo pa nagagawa yon kasi hindi mo pa siya kilala. Pero pag nakilala mo na, unti-unti mo na tinataas ang kamay mo, lama? Hindi ka na nahihiya. Tama po ba? Tandaan niyo po, you only get peace through your intimate relationship with Jesus. Magkakaroon ka lang ng peace kapag meron ka ng relationship sa Kanya na intimate. Tama? And we have learned these days na po, that those vices na meron tayo sa buhay natin, yung mga vices na meron tayo before, na nawala na ngayon. Dati kung gusto mo ng peace, hanap ang barkada. Bili ng may inom, bili ng pulutan, bili ng yelo, bili ng sigarilyo. Tama po ba? Tama po ba? Parang ako lang yata yun Amen? Ganon tayo dati. Doon tayo mahanap ng peace. Sa mga ganon, tama? And nasa-settled lang yung mga bagay na yon. Nawawalan yung dahan-dahan kasi nagkakaroon ka na ng love, joy, and peace na nararamdaman mo from the Lord. Kaya nga unti-unti tayo na bago because yung fruit, unti-unti na nagmamanifest sa buhay mo. Amen. Unti-unti na nagmamanifest. Palapakan niyo po natin, Lord. Come on, Panginoon. Palakapakan niyo ang Panginoon. And we're so gracious that the Holy Spirit give us 3 points tonight. 3 point lang tayo tonight, okay? Okay, number 1, peace comes from Christ. Hindi mo makikita ang peace sa barkada mo. Hindi ka makakita ng peace sa mga tao lang. Ang peace nanggagaling lang kay Lord. Come on, please, can you read this? Can somebody read this? No, the verse. Pakibasa po, please.
peace Na- come from Christ. John chapter 14, verse 27. Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Okay. Itong peace na to, hindi to galing doon sa mga Diyos na sinasamba natin sa ibabaw ng parador. Hello? Wala ibibigay ng peace sa iyo yun. Kasi kahoy lang yon. Gising, mga kapatid, okay? Hindi galing kanino man Diyos ang peace na sinasabi rito. Only through your relationship with the Lord Jesus Christ, that's the way to get peace. Peace comes from Christ. And listen to this, mga anak, because I don't want you to miss this. The scriptures did not say, peace comes from church membership. Tama? Can I hear a loud amen? It only comes from you having a genuine encounter with the Lord. Having a genuine relationship with Him. Establish your relationship with the Lord. Hindi relihiyon. Relasyon. Kapag na-establish mo na yung relasyon na yon, ang sabi ni Lord dito, peace I live with you. My peace I give to you. Kaya raw peace, galing sa Kanya. Ibinigay niya sa atin. Tama? At kapag may relasyon ka kay Lord, yung intimate relationship, mararamdaman mo yung peace na yan. So let me break down the peace, this word. Break down natin yung verse. Peace I live with you, my peace I give to you. Hallelujah. I love this verse so much. Nang nakita ko pong verse na to, napakaganda po nito. Jesus says, my peace. Hindi to galing ko man. The peace that got Him through Calvary. Galing doon sa cross. Galing doon sa cross, yung peace na yon. The peace that got Him through being crucified. Yung peace na naandun sa cross, yung kinuha niya roon. He said, my peace I live to you, I give to you. So available talaga yung peace sa atin. At magkakaroon ka lang yan kapag meron kang relasyon na intimate sa Panginoon. Tama? Pag dumating ka doon sa puntong nyo, gaya na sabi ko sa inyo, may tao mang naninira, may tao mang ginawang masama sa'yo, pero in your life, in your heart, you have the peace, then nandun ka na. Yun yung sinasabi natin. Hindi yung pag may nanira sa'yo, titirahin mo pabalik sa social media. Mali. Pag naglagay ka ng galit mo sa social media, wala kang ginawa kundi i-chismis ang nangyayari sa buhay mo sa buong mundo. Tapos pag pinag-usapan ka, galit ka, ikaw nag-chismis sa sarili mo eh. Amen? Nandiyan po ba kayo? Social media will not help you. Sip your mouth and let the Lord talks. Amen? Now, he continues. He says, not as the world gives do, I give to you. Kita nyo? Ang sinasabi ng Panginoon dito, yung peace na binibigay ko sa iyo, hindi galing sa peace na binibigay ng mundo. Galing sa akin yan. Dahil ang mundo, pwede kang bigyan ng peace. For just temporary. Punta mo yung barkado mo, masaya, may happiness, may peace ka na, pero kinabukasan sakit ng ulo. Wala rin. Ang sinasabi ni Lord dito, yung peace na galing sa Panginoon, na hanggat meron kang intimate relationship sa Panginoon, meron kang peace, whatever circumstances sa buhay na meron ka. Amen? May problema man sa pamilya sa Pilipinas, may peace ka pa rin. Because you know that there is God and He will not leave you and forsake you. Come on, palapakan si Lord. Tama? The next one, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Kita nyo? Huwag kang mag-alala, huwag kang matakot, huwag kang mag-alala, ang puso mo, tahimik lang. Kasi po, when the world gives you something, tandaan nyo, the world will take it back. Kasi galing sa mundo. When the world gives it to you, it won't last. When the world gives it to you, it builds on lies. So yung peace na sinasabi natin dito, galing kay Lord, galing sa Panginoon. And your heart will not feel trouble. Hindi ka makakaramdam ng takot kapag yung peace na yan galing kay Lord. Wala kang duda, wala kang pag-aalinlangan sa gagawin mo. Hindi ka magkakaroon ng fear sa puso mo. Whatever is it.
Sabi ko sa inyo, 32 years ako rito, hindi man lang ako nagkaroon ng traffic problem, traffic issue sa police. Ngayon, sa judge, may hearing pa ako. Kita nyo, may hearing ako, grabe. Pinagbabayad ako ng 72,350. Lahat daw ng ari-arian ko na nasa akin, yung bangko ko, naka-hold na. Buti na lang, walang laman. Amen? May laman naman, pero hindi ganun karami. Tama? Pati sasakyan ko raw kukunin kasi nakapangalan sa akin. Pati yung flat. Tingnan niyo yung nangyari. Ang tanong, Pastor, ano ginawa mo? Wala. Iniwanan ko lang yung flat ng maayos. Pininturahan ko pa. Maintenance pa namin kasama mga leaders ng church. Ewan ko ano galit nila sa akin. Tingnan niyo. Spiritual battle yon. Ginagamit siyang demonyo to distract us. Dahil ako yung senior pastor ng church. Siyempre, siya di-distract. Ako. Tama? Yan po yung peace na sinasabi. May peace tayo, natutulog tayo ng mahinahon. Natutulog tayo ng mahimbing. Kasi kahit na may anumang problema, alam mo na may Diyos. Paano kung wala? Tama? Amen? At kaya malimit, nagkakaloko-loko buhay natin dahil sa dalawang bagay na yan. Yung trouble and fear. Yung trouble yung puso mo bago may takot ka. Sa takot mo, sa trouble na naramdaman mo, nagdi-decide ka on your own. You're not asking the wisdom from God. Tama? Amen. Nandiyan ba tayo? So, tandaan niyo po, ang trouble, sabi diyan, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Ang trouble po, habang nasa buhay tayo, sa lupang ito, darating ang trouble. At sasabihin ko po sa inyo, you don't have to look for it. You don't have to ask for it. You don't have to search for it. It will come one day. It will come. When you wake up in the morning, trouble is there. Amen? 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 Susundan niyo po ako. But Jesus is saying, even if it comes, listen to me, I'm gonna give you something to help you overcome this trouble. Sabi ni Lord, bibigyan kita ng peace. In fact, to prove my point, sabi po dito sa isang verse, John 16:33, these things I have spoken to you, that in me, you may have peace. So sabi ni Lord, sa akin, meron kang peace. May relationship ka sa akin may peace ka. Sabi niya, in me, you may have peace. Meaning, with your relationship in me, you may have peace. Tama? But listen to me. Ano sabi sa susunod na verse? In the world, you will have tribulation. Sabi ni Lord, sa akin, nasa mundo ka man, may intimate relationship ka sa akin, may peace ka. Pero dito sa mundo, makakaranas ka ng tribulation. Makakaranas ka ng problema. And this verse is very profound. Bakit? Bakit ko po sinabi? Sinasabi ng Panginoon sa mundo to, dadanas ka ng tribulation, daranas ka ng difficulties, dadanas ka ng storms, ng trials, ng testing. But see his statement below. Ang sabi niya, but be of good cheer. I have overcome this world. Amen? Kahit na ano pa ang dumating sa buhay mo, ang sabi niya, I have already overcome the world. Tama? So, you're gonna have trouble in this life. Mag-i-interfere yan sa buhay mo one time. Trying to frustrate you, trying to torment you. May stress ka. Magkakaroon ka ng maraming trouble. But Jesus says, be of good cheer. Ang sabi ni Lord, meaning, ano man ang pinagdadaanan mo, gaano mang kabigat yan, stay still, because I have overcome this world. Amen? Hallelujah! Come on, can I get a big hallelujah? Di ba napakabuti ng Panginoon na pinagsisilbihan natin? Meron siyang salita na naririnig mo. Meron siyang salita na ating pinag-uusapan dito na nakukuha mo. Amen? Amen? So, sino man ang dumaranas sa anumang problema, whatever you face in life, issues, challenge, problem, panghawakan niyo po. Ang sabi ni Lord, I have overcome the world. So pag sinabi niya yon, ano man ang issue sa buhay mo, i-declare mo na, I will overcome it. Sabi mo sa katabi mo, you will overcome it. Laksan mo, you will overcome it.
Yung paggising mo pa lang, early in the morning, sabi mo sa Kanya, sabi mo, Lord, alam ko meron ako ng pain, meron ako circumstances, meron akong pinagdadaanan. But alam ko, Lord, ma-overcome ko to. Jesus, promise mo to eh, na in-overcome mo na yung world. Kaya Lord, alam ko, pagdadaanan ko lang to, pero hindi ko tatambayan. So ano man ang iyong pinagdadaanan, daanan mo lang, huwag mong tambayan. Amen? Huwag kang may stress. Kung may stress ka, huwag mong tagalan. Tama na isang araw. Grabe yung tagal mo ng Kristyano, pag na-stress ka, 3 linggo talaga. Di pwedeng isang araw lang, tapos na. Ano pinagkaiba mo sa unbeliever? Tama? But listen to this. Paggising mo sa umaga, you will just talk to Him and pray and claim that this day, Lord, Ikaw ang mangyari, ikaw ang manguna sa buhay ko sa buong maghapong ito. Alam ko may pinagdadaanan ako. Bigyan mo ako ng wisdom how to handle this. Tama? Ganun lang po. And you will discover that the Lord will give you peace in your heart. Can you hear an amen? Somebody high five. Sige po, high five yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, I will overcome it. That's the way you will get peace. Kasi pag nagkaroon ka ng issue sa buhay mo, ng mga problema sa buhay, don't get upset. Don't get shocked. Don't get surprised. Ang linaw na sinabi ni Lord, sa mundong to talagang dadanas ka. Kaya huwag ka nang magtaka. Sabihin mo na lang, kagaya na lagi siya sabi, Lord, may problema na naman ako, Lord. Thank you sa vitamins. Alam ko, Lord, dito ako lalakas. Alam ko, Lord, dito ako magpe-persevere. Alam ko, Lord, na pagkatapos ito, meron akong malaking testimony. Ganun lang. Why? Because you have a relationship with the King of all kings. The Lord of all lords. The God of all gods. So, bakit ka papaapekto? Tama? Bakit ka magmumukmuk? Sa leader, hindi mo na makaka-attend ba man gabi? Bakit? Kasi may problema ako eh. Hayaan mo na akong magmukmuk. Wrong. Wrong answer. Tama? The more na maraming problema, punta ka rito, magsasayaw ka dyan. The more na maraming problema, kumanta ka, magpuri ka kay Lord. Pumalakpa ka, mag-amen ka sa narinig mo mensahe. Amen? Kasi po, sabi po ng Psalms 121, God never sleeps or slumbers. Sabi po ng Psalms 121, hindi siya natutulog. Ang Diyos hindi nagpapahinga. So bakit may problema ka? Ang Diyos ka hindi tutulog. Meaning, kung may relationship kayo, habang tulog ka, si Lord nakatingin sa'yo. Hindi nga natutulog eh. Binabantayan ka nga eh. Hindi nga siya napapagod sa pagtingin sa'yo. Tapos ikaw may problema, hindi ka rin makatulog, yan magtitigan kayo ni Lord. Lord, magtitigan tayo. Hindi rin ako makatulog. Tama? Are you there? Narinig niyo po ako? Basahin niyo po yung Psalms 121. Take note niyo yan. Tama? Tama po ba? So kung ang Diyos hindi natutulog, dapat matulog ka. Amen? Dapat may peace ka sa buhay mo. When you try to fix your problem, you make matters worse. Kapag ikaw ang nagsusod ng problema mo mag-isa, lalo lang lumalala. Itaas mo kay Lord. Matulog ka na mahimbing. Hayaan mo si Lord. Kaya nga may Lord eh. Kaya nga sabi ni Lord, come to me. Sabi niya, take rest from me. Tama? Kung nabibigatan ka na, pumunta ka sa Kanya. Amen? Tingnan po yung sabi ng Romans. Sabi po ng Romans, therefore, having been justified by faith. Ano sabi? We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Tingnan mo, pag sinabing justified, yan yung sinasabing may kasalanan ka, pero tingin ni Lord, wala. Justified ka na. Sa dami ng ginawa mo kasalanan, ang tingin sa'yo ni Lord, wala kang kasalanan. Justified. Past tense, may ed na. Paano ka nawala ng kasalanan? By faith. At kaya nga, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Sabi ng verse 2. Through whom also we have access by faith into this grace in which we stand and rejoice in hope of the glory of God. This is so powerful. Amen? Bakit? Kasi po sabi kanina, justified ka na. Although marami kang kasalanan, justified ka na. Okay? Para kang hindi nakagawa ng kasalanan.
Sabi niya, through Jesus Christ, whom also we have access by faith into this grace. Ang grace po, ibig sabihin ng grace, yung hindi ka karapat dapat, pero pinagkaloob sa'yo. Yung hindi ka deserve, pero pinagkaloob ng Diyos sa'yo. Bakit? Because of your faith in Him. Dahil sa pananampalataya mo. Kaya nga tayo naka-stand and rejoice. May pag-asa tayo for God's glory. Naririnig niyo po ba ako? Amen? And this is very, very powerful, mga anak. Ito po yung sabi niya. Sabi niya rito, tingnan niyo. Therefore, having been justified by faith. Ulitin ko ulit yan. Idiin ko nang idiin sa inyo yan. Para kung walang ginawang kasalanan, parang hindi ka guilty. Kasi justified ka na. Sabi ni Lord, sa pagpapapango ko sa cross, bayad na lahat ng kasalanan mo noon, ngayon, at magpakailanman. As long na yung relationship mo intimate at hindi mo mawala. Tama? Amen ba? Naintindihan niyo po? Kasi pag tumingin ng Diyos sa'yo, ang tingin niya sa'yo, hindi ka nagkasala. Parang wala nag-amen, parang hindi kayo niniwala. Tama? Parang hindi mo maamin na wala kang kasalanan. Tama? Alam nyo, ang tingin ng Panginoon sa'yo, parang hindi ka nagkasala kasi si Jesus may ginawa na sa'yo. Binayaran niya na lahat ng kasalanan mo. Always remember this. Lahat ng kasalanan natin, binayaran na ni Lord. Wala ka nang gagawin. You are justified. But, we need faith from you. Forsaking all, I trust Him. Faith. F-A-I-T-H. Kailangan mo ng faith para ma-justified ka. Amen? Kaya pag tumingin ng Panginoon sa'yo, wala ka ng kasalanan. Bayad na. Hindi ka na guilty. Kasi by your faith in Him. Naintindihan niyo po ba ako? Marami kasing tao, hindi makatulog kasi may kasalanan sila. As long na meron ka relationship kay Lord, humingi ka ng repentance sa Kanya to whatever you did, siya sadya mo hindi, then you are justified by faith. Amen? Come on, palakpakan natin si Lord. Come on. Kasi sabi niya, by faith. Tandaan nyo, by faith. Not by singing. Not by dancing. Not by playing instrument. Ang sabi, by faith. Tama? Not by being baptized. Not being a tither. By faith, nagsabi diyan. Pastor, ano naman ako, nagtatight naman ako, justified na rin ako, no? Hindi, ang kailangan sa'yo, faith. Tama? Malaki pong bagay ang faith. We are justified by faith. Faith in Jesus. Faith in His death, burial, and resurrection. Yan po yung pinag-uusapan natin dito. Tandaan niyo palagi, pag ako nandito, siya sabi ko sa inyo yan, salvation is not about what you're doing here. Kaya ka nandito, kaya ka nagsiserve because you know to yourself that you are saved. Because you believe that Jesus Christ died for your sins. He paid for the penalty of your sins. That's it. Nainiwala ka na siya namatay, inilibing, dala yung kasalanan, kaya pinatawad ka, dala yung karamdaman, kaya pinagaling ka, dala yung iyong kahirapan, kaya mayaman ka sa tingin ng Diyos. Hindi siya nagkulang sa buhay mo. Excuse me. Then nabuhay siya muli. After 3 days, He conquered death, and you believe that. Without the pouring of blood, there is no remission of sin. So doon pa lang justified ka na because you have the faith. Amen. Naintindihan niyo po ba ako? Yun ang kaligtasan. Yun ang doktrina ng LRC. Hindi sa mabuting gawa. Dahil naniwala ka sa ginawa niya, save ka. John 3:16, forever whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. So message point number 2, bilisan natin. Peace comes through faith. Yan sinasabi ko. At kung mabasahin natin yung buong verse, ito yung sabi niya, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So peace comes from your faith in Him. So malinaw that our peace comes through faith with God, alone through Jesus Christ and no one else. Tama? 5:2, basahin ulit natin. Through whom we have access by faith into this grace in which we stand and rejoice in hope for the glory of God. Now, let me break this down. Ano pa sabi po rito? The moment you learn to reject that voice and meditate on the Word of God, then you'll have peace. Ano yung voice na yan? Yan yung voice na pagising mo pa lang sa umaga,
negative na yung naririnig mo. Tama? At sasabihin ko po sa inyo, pag nagising ka ng negative ang laman ng utak mo, huwag kang maniniwala. Dahil alam mo, meron kang Diyos at hindi ka niya bibigyan ng negative thoughts. Rebuke it immediately. In the name of Jesus, lumayas ka rito sa utak ko right now in Jesus' name. Ganun lang. That's faith. Tama? So through Jesus, we also have access, faith, into this grace which we stand. So ano yung grace? It is the grace of peace na galing sa Diyos. Hindi ka karapat-dapat. But because of the grace of God, kaya ka niyang bigyan ng peace. Tama? Why? Kasi nga, we have access through faith. Naintindihan niyo ba sinasabi ko? Because of your faith, pwede ka magkaroon ng peace kahit ano mangyari sa buhay mo. Tama? Kaya yung mga taong walang relasyon kay Lord, yung relihiyon lang, kapag may problema doon, lumuluhod, simula sa pinto ng church hanggang doon sa altar, nakaluhod, nakaganon pa, may belo pa, nakaluhod. Tama? Ayun there, narinig po ako? Kasi meron silang pinagdadaan ng problema, gusto nila magkaroon ng peace. Kaya nung araw na yun, luluhod sila hanggang altar. That's religion. So if you have relation, you don't need to do that. You know your relationship with God. You know your intimate relationship with Him. And nobody knows that, only you. Tama? Ikaw lang nakakaalam nun. Kasi nga, we have access to peace through faith. Tama? Doubt. Bakit po nag-i-exist ang doubt? Bakit tayo may doubt? Bakit? Kasi hindi ka nagtitiwala. Tama? Hindi ka nagtitiwala sa kanyang existence. Hindi ka nagtitiwala na mahal ka ng Diyos. Hindi ka nagtitiwala na may plano ang Diyos sa buhay mo. Hindi ka nagtitiwala na kaya niyang gawin ang anuman sa buhay mo. Pagtitiwala, faith, hindi doubt. Tama po ba? Lalo na pag dumadaan tayo ng difficulties and trials sa buhay, dapat po maramdaman mo na mahal ka ng Diyos. Nagpapako siya sa cross for you. So you will have that peace in your life, in your heart, kapag ganon ang thinking mo. So dito may natutunan. Shout amen. And He wants you to know that you know, and to know that in time, lahat ng pinagdadaanan mo, He will work it out one day. Come on, give Jesus a big clap offering, please. Kaya hindi tayo makakatulog, kaya hindi tayo mapakali, kaya lungkot na lungkot ang mukha mo. Kahit si Picasso, hindi kaya i-drawing ang mukha mo. Why? Kasi nga, kulang ka sa faith. Tama? Na-delay lang ang sweldo mo, parang gusto mo nang tumalon sa Macta Bridge. Ilang araw na delay, isang araw. Tama? Kulang ka sa faith, kapatid. Kailangan mo ng faith. Amen? Dahil wala kang faith na may kakayahan ng Diyos, so wala kang peace. Ulitin ko ulit. Dahil wala kang faith na may kakayahan ng Diyos, kaya wala kang peace. Lahat ng trouble, dala-dala mo sa puso mo. Are you listening to? Narinig niyo po ba ako? I don't know to whom I'm preaching here today. Hindi ko alam kung sino kausap ko. But my assignment today is for you to learn to trust God. Trust Him. Put your faith in Him alone. Tama? Kung ano yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo, magtiwala ka lang dahil may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Because again, peace comes from having faith in Him alone. Come on, palakpakan natin si Lord. Come on. Listen to me. The moment na po, peace keeps you from going crazy. Yung peace na yan, kapag po hindi mo na-apply sa buhay mo, maaari kang maging baliw one day. Tama? Nakakabaliw yan. Mantang mo, sunod ang problema mo. Ang dami yung problema ang pinagdadaanan sa buhay mo, sunod-sunod. Ay, Diyos ko po, mababaliw ka dyan. Tama po ba? Nakakabaliw po ang so much problem, so much issue sa buhay. Sobra po nakakabaliw yan. At kung wala kang tiwala sa Diyos, ako na magsasabi sa iyo, kung wala kang peace, maaaring mangyari sa yan. Kung di mo tinanggap si Lord sa buhay mo ng totoo, pero naandiyan ka every Friday, at nabaliw ka one day, alam na namin ang dahilan. Grabe, ang tagal na ni Brad dito ah. Si sister, ang tagal na, 3 taon na sa LRC, bakit nabaliw? Nagkaroon ng problema, meaning, alam na this.
wala kang tunay na relasyon. Tama? Kasi kung meron, sa tagal mong yon, dapat di ka natatablyan yan. Dapat may peace ka na. Whatever happened to your life, tama? Meron ka ng joy sa puso mo. Ano man ang mangyari, sumasayaw ka dyan, naglululundag ka, ang lakas ng amen mo, ang lakas ng palakpak mo. Kahit na may problema kang pinagdadaanan. And why you are jumping for joy? Why? Because the peace of God, which surpasses all understanding, ano sabi? Will guard your hearts and minds through Christ Jesus. You were jumping on joy. You are shouting, you're dancing, you're lifting your hand. Why? Because you have the peace of God with you, which surpasses all understanding. Tama? Naiintindihan mo ang lahat ng bagay. Nararamdaman mo ang Diyos kahit na paano, gaano pa kabigat yan. Ang sabi rito, and the peace of God, ano sabi? 1, 2, 3, go, pakibasa. Ano ibig sabihin yan? Yung peace ng Panginoon is so profound that you cannot explain it. Na kahit na gaano pa kabigat ang pinagdadaanan mo, hindi ka apektado. Minsan may nagsabi, Pastor, bakit po yung mga tao sa church parang walang problema? Tingin mo lang yon. Mabibigat ang problema niyan. Tingnan mo yung kapatid na yon. Yun yung nakapulang yon. Nakita mo yan? No? Yun yung nakapulang yon. 3 buwan nang walang trabaho yon. Tingnan mo, tumaba pa. Seriously, walang trabaho, tumaba pa. O, ayan, no? Magating ka lang ng cell group, tataba ka eh. Andayo kayong pagkain doon, amen? Tandaan nyo, ang cell group na walang food, demonic. Pampalinaw ng vision niyan, amen? Amen? So, meron mang mga tao na nakikita may problema ka pero hindi halata. Why? Because you have the peace of God which surpasses all understanding. Amen po ba? Nandiyan po ba tayo? Come on everybody, tap your neighbor and say, I have the God of peace in my life. Amen? Meron tayo niyan. Kaya kailangan ikaw is isang tao na naniniwala na ang Diyos may gagawin sa buhay mo. It will guard your hearts and minds through Christ Jesus. So bakit ka mababaliw? Kung may peace ka, may guwardya ka sa puso at isipan mo. Guarded yung puso at isipan mo through Christ Jesus. So hindi ka mababaliw. Kaya nga importante na nag-a-attend ka every Friday dito. Importante na umaating ka ng cell group mo. Importante na nagbabasa ka ng Bible mo. Sino rito, tingnan ko nga, sino yung magtataas ng kamay kasi nagde-devotion? Sige nga. Ang dami nyo, no? Hindi nagde-devotion. Kita nyo? Ang hirap magsinungaling, no? Ang hirap kayo magtaas ng kamay, hindi naman totoo. Simulan nyo na. Hindi yung pupunta ka lang rito, dito ka nakikinig, magbasa ka. Baka mamaya sabihin namin sa'yo, kami si Superman, mag-amen ka dyan. Tama? Magbasa po kayo. Tama? Maybe you will not understand, but sasabihin ko po sa inyo, kapag meron kang peace sa puso mo, again, listen to me carefully, look at me, you will not be troubled in any situation. Because you know to your heart that there is someone out there na sasagot sa lahat ng problema. Amen? Kaya nga nakakalundag tayo eh. Music team, makita kayo rito. Kaya nga nakakalundag tayo, glory to God, no? Na kahit na punong-puno ng problema yung worship leader, nakakanta pa. Akala niyo ba kami ni pastor, walang problema? Akala niyo mga pastor niyo, walang problema? Meron po, hindi lang kami nagpapahalata sa inyo. Dahil kapag kami nalugmok sa problema, lahat kayo malulugmok din sa problema. Kaya kailangan namin magpakatatag para sa inyo. Tama? Amen? All we need from you is your prayer. And that's it. Mga anak, meron ba tayo naintindihan tonight? Marami pa pong bagay na gusto ko sabihin sa inyo. Unang-una na, binago tayo ng Panginoon. Dapat yung peace na yan, nararamdaman mo na. Bukod doon sa love, saka sa joy. Meron tayong joy, meron tayong peace, meron tayong grace, meron tayong favor from the Lord. Meron kang favor, hindi mo lang alam. May favor ka, sabi mo sa katabi mo, may favor ka. Amen? Wala nang tanikala sa kamay. You have the freedom.
Because God is with you. So you must have that peace in your heart. Amen? Tayo nga po tayo lahat. Tayo nga po tayo.